ating pag-usapan ang Pasong Tirad at si Gregorio del Pilar. Ano nga ba ang labanan sa Pasong Tirad? Isang maliit na pangkat ng sundalong Pilipino ang humarang sa hukbong Amerikano para bigyan ng panahon si Aguinaldo na makatakas. Sa Disyembre 2, 1899, humigit kumulang 60 sundalo lamang sa ilalim ni General Gregorio del Pilar ang tumayo sa Pasong Tirad, isang makitid na daanan sa kabundukan ng Ilocos Sur upang pigilan ang mas malaking hukbong Amerikano. Kalagayan ng digmaan noong 1899. Malakas ang mga Amerikano sa armas, bilang at supply. Mas handa sila sa modernong pakikidigma. Dahil dito, napilitan ang mga Pilipino na umurong at baguhin ang kanilang estratehiya laban sa mas makapangyarihang kaaway. Gumamit ang mga Pilipino ng digmaang gerilya o ang paggamit ng kabundukan, kagubatan at mabilis na pag-atake. Sa kabila ng kakulangan sa sandata, patuloy na lumaban ang mga Pilipino para sa kalayaan ng bansa. Nasaan si Emilio Aguinaldo sa mga panahong nangyayari ito? Si Emilio Aguinaldo, ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang nanguna sa paglaban laban sa mga Amerikano. Kinailangan niyang makatakas mula sa mga Amerikanong pwersa na mabilis na sumusulong dahil ang kanyang kaligtasan ay mahalaga para sa pagpapatuloy ng kilusan ng kalayaan ng mga Pilipino. Ating kilalanin kung sino nga ba si Gregorio del Pilar. Ipinanganak noong 1875 sa Bulacan. Si Gregorio del Pilar ay isa sa mga pinakabatang general ng Pilipinas. Sa murang edad, ipinakita niya ang kanyang kahusayan sa pamumuno at labanan. Kilala siya sa kanyang katapangan at lakas ng loob. Pinagkatiwalaan ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Handa siyang ialay ang kanyang buhay para sa kalayaan ng bansa. Ano ang misyon ni Gregorio del Pilar sa panahon ng imperialismong Amerikano? Una, harangan ang mga Amerikano. Pangalawa, antalain ang kanilang paglusob. Ikatlo, bigyan ng panahon si Aguinaldo na makatakas. At pangapat, mapabagal ang paghabol ng mga Amerikano. Bakit sa Pasong Tirad? Ang Pasong Tirad o ang Tirad Pass ay isang makitid na daanan sa kabundukan ng Concepcion, Ilocos Sur na naging mahalagang lugar sa kasaysayan ng digmaang Pilipino-Amerikano. Ang salitang pass o paso ay tumutukoy sa isang daan o lagusan sa pagitan ng mga bundok na maaaring gamitin upang makatawid mula sa isang lugar patungo sa iba. Makitid na daanan, limitado ang espasyo para sa malaking hukbo. Mataas na bundok, bentahe ang mga nagtatanggol na nasa itaas. Limitadong ruta, mahirap para sa mga Amerikano na lumusob. Magandang depensibong posisyon para sa maliit na hukbo. At perpekto para sa 60 sundalo laban sa mas malaking puwersa. Paano inihanda ni Gregorio del Pilar ang kanilang depensa? Paggamit ng mga bato at kabundukan. Ginamit ni del Pilar ang likas na kapaligiran bilang sanggalang laban sa mga Amerikano. Paghahanda sa mga sundalo. Nakalagay ang mga sundalong Pilipino sa mas mataas na bahagi ng bundok na nagbibigay ng malaking kalamangan laban sa mga Amerikano. Disyembre 2, 1899, ang simula ng labanan. Sa umaga ng Disyembre 2, 1899, dumating ang mga sundalong Amerikano sa Pasong Tirad. Handang-handa ang mga Pilipino. Naghihintay sila sa mataas na posisyon, nakatago sa likod ng mga bato at bundok. Nang lumapit ang mga Amerikano, sinalubong sila ng malakas na putok mula sa itaas. Nagulat ang mga Amerikano sa lakas ng depensa ng maliit na pangkat ni General Gregorio del Pilar. Bakit nahirapan ang mga Amerikano? Ang mataas na posisyon ng mga Pilipino ay nagbibigay ng malaking kalamangan sa depensa. Hindi sila makasulong ng direkta dahil sa makitid na daan. At ikatlo, bawat hakbang pataas ay mapanganib sa kanilang maraming bilang. Subalit, isang pangyayari ang nagpabago sa takbo ng digmaan, ang lihim na daan. Si Juanario Galut,
Isang gabay na igorot ang nagbago ng takbo ng labanan. Ipinakita niya sa mga Amerikano ang isang lihim na landas sa bundok. Nang dahil sa pagkakaturo ni Galot sa lihim na daan, nalagay sa alanganin ang mga Pilipino. Nang matuklasan ng mga Amerikano ang lihim na daan, nagbago ang takbo ng labanan. Putukan na mula sa iba't ibang direksyon ang sumalubong sa mga sundalong Pilipino. Ang dating bentahe ng mataas na posisyon ay unti-unting nawala ng saysay habang pinaliligiran sila ng kaaway mula sa magkaibang panig ng bundok. Ang huling laban ni Gregorio del Pilar. Dahil napalibutan na ng Amerikano ang Pasong Tirad, di nagtagal ay natagpuan nila si Gregorio del Pilar at binaril ito, na naging dahilan ng pagkasawi ng batang general. Si General Gregorio del Pilar ay napatay sa Pasong Tirad noong Disyembre 2, 1899, sa murang edad na 24 na taon. Siya ay isa sa mga pinakabatang general na Pilipinas, ngunit ang kanyang tapang ay higit pa sa kanyang edad. Ano ang nangyari sa pangkat ni Del Pilar matapos siyang masawi? Matapos ang matinding labanan sa Pasong Tirad, marami sa mga sundalong Pilipino ang napatay, nasugatan o napilitang umatras. Ang liit na pangkat na nagdepensa ay halos nawasak ng tuluyan. Ang tanong natin ngayon, nagtagumpay ba si Del Pilar sa kanyang misyon na iligtas si Emilio Aguinaldo? Ang sagot ay oo. Nakaligtas at nakatakas si Emilio Aguinaldo mula sa Pasong Tirad. Salamat sa sakripisyo ni Del Pilar at ng kanyang 60 sundalo dahil nagkaroon ng panahon si Aguinaldo para tumakas. Nagpatuloy siya sa Hilagang Luzon patungo sa Cagayan at Isabela. Hanggang Marso 23, 1901, mahigit isang taon pagkatapos ng Tirad Pass. Siya ay nahuli sa Palanan, Isabela sa pamamagitan ng isang lihim na operasyon ng mga Amerikano. Ang sakripisyo ni Gregorio del Pilar. Si General Gregorio del Pilar ay malinaw na alam ang kanyang kapalaran nang ipadala siya sa Pasong Tirad. Sa kabila nito, tinanggap niya ang misyon ng buong puso, hindi dahil hindi sigurado siyang mananalo, kundi dahil ito ang kanyang tungkulin sa kanyang bansa at sa kanyang pangulo. Ngayong tapos na tayo sa ating talakayan, handa ka na ba sa isang pagsusulit? Kung ang sagot mo ay oo, halika, simulan natin at sagutan ng buong husay ang pagsusulit na inihanda sa araw na ito. Maikling pagsusulit. Panuto, isulat ang tama kung wasto ang pahayag. Kung mali, palitan ang salita o pariralang nakabold upang maging tama ang pahayag. Para sa unang bilang, ang labanan sa Pasong Tirad ay naganap noong Disyembre 2, 1899. Ikalawang bilang, si Gregorio del Pilar ang namuno sa mga sundalong Pilipinong nagtanggol sa Pasong Tirad. Ikatlo, layunin ni Gregorio del Pilar na pigilan ang mga Amerikano upang magkaroon ng sapat na panahon si Emilio Aguinaldo na makatakas. At pang-apat, ang Pasong Tirad ay matatagpuan sa Bulacan. Alamin natin ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay tama. Ikalawang bilang, ang tamang sagot, tama. Ikatlong bilang, ang tamang sagot, tama. At ikaapat na bilang, ang tamang sagot ay Ilocos Sur. Dahil ang Pasong Tirad ay hindi matatagpuan sa Bulacan, kundi sa Ilocos Sur. Ilan ang nakuha mong score? Kung ikaw ay nakaapat, binabati kita. Mahusay ang iyong ipinakita. Para sa mas marami pang kwentuhang may saysay, like, follow, and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat!